Hi guys, maulan na Biyernes. It's Friday, di ba Daddy? So, pupunta kami kay Princess kasi pupunta kami Santa Maria. Mamimili kami today ng kung ano-ano, paninda, tsaka yung mga kulang ng mga bata sa school. Tsaka si Princess kasi bibili namin ng uniform. So, susunduin natin si Princess dito kay Lola Juan. Ayan na. Oh, yun. Put it here. Guys, andito na kami Santa Maria. Nakalimutan ko, dinala ko nga pala to kasi tetestingin namin kung aabot dito. Itong ano. Nakalimutan ko kasi focus ako sa road na itong si Daddy. Nervyosa talaga ako eh. So try natin dito, no. Tingnan natin kung abot. Santa Maria na to, tapos sa Pandi. Tingnan natin. Mami, nasa Santa Maria na kami. Nadidinig mo ba ako? Mami, sumagot ka kung nadidinig mo ko. Santa Maria na kami. Nadidinig mo ba ako? Doesn't work? Sumagot. The other radio doesn't work. Hindi abot. Oh, where's your radio nga? Unpack it. What's the sense? I got the bag. The bag's coming out into the side door. Okay. Ha? Oh! Must be moving over a bit. Masagot si Mami. Try natin ulit ha. Wait lang, Dad. Mami, sumagot ka kung nasasagap mo to. Ayun si Mami. Ay, sumagot baka tulog. O di kaya may... Sumagot kayo, tinetesting ko kung abot dito sa Santa Maria yung radyo. Ate! Ayan, Daddy! Oh, what you say now? Abot ba dyan? Abot? Boss! Mami! Get somebody else? Hala, sino yung nasaga? Ha? Get somebody else on the radio? I don't know. Anyways. Mami Arlene. Parang iba yung nasasagap namin, guys. Let's go. Ano to, guys? Scary movie. Scary movie to. Iba yung nasasagap namin. Hindi po yan kanina. May frequency ibang nasasagap, guys. Nandito kami Manggahan Santa Maria. Pauwi na kami. May nasasagap kasi tinatry kong ma-contact si Mami eh. Try natin. Mami, nadidinig mo ba ako, Mami? Iba yung nagulat ka. Iba yung sumagot eh. So namili kami ng itlog, nagdagdag lang kami kasi kabibili lang nung nakaraan. Tapos chicharon, bumili din kami, kabibili lang, bawang sibuyas. And then kaya nag-pick up kami kay Ate Lourdes. Namumutla na ako, guys. Frozen, bumili. Tapos bibili tayo ulit ng bigas. Yung bigas namin na 12 yata yun or 11 sack. 4 na araw lang, guys. 4 days lang. Ano ba tayo bigas niya? Wala na. Meron pa tayo isang buko, pero maano na yun, bibili na naman. Bibili tayo. Bibili. Tapos today din, mag-order din tayo kay Kuya Joseph. So, may mga nagpunta daw na ahente, sabi ni Kauri. May pumunta daw ng mga ahente, so try natin. Mag-order tayo sa Force kasi kailangan natin yung mga items sa Force. Mutla na ako, guys. So, ito guys, San Roque na. Iba yung sumasagot. Iba talaga yung frequency. Aray ko. Dinala ko lang, guys. Tinesting ko kung aabot. Ganun pala yun, guys. Kapag nasa ibang lugar ka, then may possible na iba yung gagamit ng ng frequency mo. So kung within the area lang, ito yung frequency. Yung frequency namin ni Mami, yun lang. Pero kapag ganitong malayo na pala, iba na pala. So yun. Hindi na tayo sumasagot kasi hindi naman natin yun eh. So titingnan pa natin pag nakarating na tayo ng Pande
kahit sa ano, proper town, kahit sa proper town. Ayan guys, approaching Pandi na tayo. Actually, Pandi na talaga tayo. Try natin ulit. Ano to, Pandi First Park Homes. No, andyan tayo sa Pandi First Park Homes. Ayan. Mami, naririnig mo ba, Mami? Tingnan natin. Wala tayong response. Try natin sa next na barangay. Andito na tayo, malapit na tayo sa simbahan ng Pandi. Next barangay na. Poblasyon na to eh. Try natin dito guys. Lagpas na tayo ng munisipyo. Mami, nadidinig mo ba to, Mami? Wala pa. Wala pa. Mapulang lupa na tayo guys, no? Ito ang next barangay from poblasyon going to north, no? Meron kasi kaming Pandi North and Pandi South. Okay, so part kami ng Pandi North. So ano natin? Mami, nadidinig mo ba to? Wala pa ring response si Mother. Mother Earth, nadidinig mo ba ako, Mami? Bakit kaya wala pa rin? So mapulang lupa, Pandi, Masway, no? Bibili kami bigas, tsaka mag-ano kami sa Masway. May bibili kami ibang gamit ng mga bata sa school. So yun, try natin tawagan si Mother Earth. Mami, nadidinig mo ba ako, Mami? Wala pa din. Eto guys yung yung itlog na nakuha namin. Pandagdag lang dito. Tapos mamaya, ang lakas ng ulan guys. So, nag-Walter kasi ulit. Umalis ulit si Daddy. Sinamahan si Kauri tsaka yung classmate niya. Nag-Walter sila. Namili ng gamit sila sa National Bookstore. Pero sila Kauri, meron na. Sinamahan lang niya yung friend niya. Nag-Walter sila. So, tingnan natin. Diyan pa, Suyo. Dito muna tayo magsimula. So, bumili tayo ng isang Jenny's. Although, meron pa tayong Jenny's. Ang lakas namin dito guys. Pang ilan na to? Pang-anim? O, pang-anim kasi nakadalawang set na tayo di ba? Ay, hindi. Bali, pang-5. Pang-5 na bundle. Ilan din yun? 50 pesos ang isa nito. Yung isang ganito, within a week lang di ba? Wala pa. Yan lahat yan, within a week lang yan. Oh, yeah. Hindi, matatapos na naman na July. At least, marami tayong, ibig sabihin lang talaga ang lakas. Tsaka din kasi kasama sila Lola Pat. Mga pa-10 kuha. No? Ayan, eto, bumili tayo ng basahan. Oh, 5.20. Ay, 5.20, 500. Dito. Oh, taray. Wala na akong basahan ng gigitata, mga basahan naming pot holder. Next, eto sa Masway namin nabili. Kasi may mga kulang yung mga bata. Nandamay na din ako ng pang store. So, bumili tayo ng, nalulukot, pang grade 2. Yan. Grade 1. Oh, next. Notebooks. Oh, yan yung mga notebooks. Nandiyan yung kulang na iba ng mga anak ko. Kasi, meron pa kaming mga school supplies, guys. Kaya hindi rin ako nagtodo. Kasi alam ko, pupunta ang mga nanay sa mga So, yan, ayusin natin mamaya. Ano pa? Ayan, ito pa sa Masway. So, ito kay Princess tong yan. Kay Princess yan kasi yung kanyang health kit. Tapos, wala lang, nakita ko lang, insenso. Tapos, fastener. Marami to. Ewan ko nasaan, siguro. So, walang mabiling wawang, guys. Merong wawang sa Masway, pero hindi yun yung wawang na katulad kay Ate Lourdes. Sabi ni Ate Lourdes, 100 box na daw ang order niya, pero ni isa wala siyang nakuha. So, kaya wala daw talagang dumating. So, kaya sabi ko, nagpapareserve na ako ng 1 box. Kasi di ba nga, ang wawang dito, parang inaano lang. Tapos, eto guys, yung kanina, hindi ko na vlog. Handun ako sa Frozen. Meron doon na booth ni, ano ba yung booth doon? Ni Bossing na hotdog. So, bumili kasi ako ng dalawang haba na parang tig 3 kilo. So, ayan, may pa-free sila. Bumili pa kami dun sa kanilang niluluto kasi gutom na kami. So, tuwan-tuwa si Princess kasi meron siyang baunan. Kay Princess to guys. Ayan. Tapos pinicturean si Princess. So, ano ba yung hotdog na yun? Bumili din tayo ng plastic, medium, at saka mini, at saka JR na 8x11. Ayan. Ayan. Bumili din tayo. Ito yun guys, yung bossing. Pepresyohan pa nga pala to. Bossing na ganito, tsaka yung bossing na walang cheese.
No? Meron din tayong tender juicy na may cheese at tender juicy. Wala nang ano, lahat may, puro cheese dog yung natira na tender. So, ito muna pansamantala ang ating mga frozen products. Okay. So, ito. So, may customer kami nagsabi. Sabi ko, meron dyan bygone, sabi natin Tere. Tinatawanan lang ng lamok yan. So, yan. Magpe-presyohan natin. So, ayan yung iba pa. Sa Masway yan nabili, pati school supplies. So, eto, yan. Pumili din tayo ng intermediate. Yan. Manipis yan, Compared sa nabibenta natin. Mas mura yan. Yung plastic, guys, sa Santa Maria na natin binili yun. So, meron din tayong biniling straw at saka, ayan, foil. Okay? Tapos, eto kay Ate Lourdes to. Udong, margarine, tsaka mga paminta. Tapos, yung 3x5 na na plastic. So, ito muna. Ito muna. Yan. So, yung kay Princess naman, sa palengke din yan, binili tayo ng Brief Nikier. 220 isa yun, isang pack na ganito. Ilan na naman? 3 lang. Tapos ito, 400 plus na to. So, 400 plus to. Oo, ganyan ako. Kahit pamangking ko, hindi ko, gusto ko kung ano yung binibili kong quality sa mga bata. Tapos ito, binili natin ng tig-isang klase ng blouse si Princess. Kinder lang naman kasi siya. So, tanghali ang pasok niya. Tsaka yan, yung may jumper na palda. Yarn. Okay. Next. So, ito yung next natin, guys. So, bumili tayo ng yan. So, ito pala yung bawang sibuyas natin na ilalagay natin doon. Wait lang. So, bumili tayo nito, toothbrush. Ito gagamitin ko sa CR namin dito sa tindahan. Kasi madalas akong maligo ngayon dito sa tindahan. Tapos, binili din natin si Princess nito. Kasi kailangan niya to. Ano ba yan? Whiteboard. Ito panggamit. Pag may bumili, go. Pag wala, amin. So, ayan yung ilan-ilan lang na binili natin for store. Tapos, eto naman, kay Ate Lourdes naman to. Harina. Asin pala to at harina. Ayan. Tapos, eto, ano to? Sa mga to dyan. Ano ba yan? Baka asukal. Oo, bumili tayo asukal. Display na agad yan. Asukal. Okay, asukal. May white yan sa ilalim. Okay, so yun lang. So guys, dumating na sa atin sa Shopee. Jay, ano yung muna sa gitna? Ang dami lang. Baka maano yung ni Princess. Ano na kung ano yung dumating ngayon. Warakin mo na. Baba na dito. Baba na lang. Hindi makita. Kasi guys, may bumibili na ang expected ko, ito yung in-order ko sa Shopee na expanded envelope. Nagkakaubusan sa wala makita Sa Masway, wala? Matagal na ako wala sa kaya nag-online ako. Matitira ang kamay mo, huwag mong ihisa lang. Parakin mo na pagka may ayun, yun nga, brown. Oh, swerte mo talaga. Kaya lang, teka, titingnan ko muna presyo. Dumating na si Daddy, nagpabili ako ng mga konting gamot lang. Tsaka bigas, dumating na. Ayan, yan lang ang bigas. Hi guys, tagagaling ko lang sa pahinga ng susumba. Sa oras ako nagsumba, hindi ko kayang mag-workout. Pero nag-start na po akong mag-abs workout. Pero kagabi, hindi ako nakapag-exercise, Kasi nga, antok naman ako. Yun yung gusto ko, yung mahatak ako umantok. Kaya kaninang umaga guys, ay maaga ako nakapagbukas ng tindahan. Before 6:30 bukas na ako. Tapos, gulat si Daddy, gising na ako. Kasi, dito akong tutulog. Pero mamaya, babalik na ako sa bahay. Maganda na rin yun kasi nung bumagyo na nandito ako para matingnan ko baka mamaya may magka-problema dito. Yun. So, kanina, yun nga, may mga hindi ako makuhanan kasi busy ako. Tapos nabubwisit ako kay Kier kasi nung nahandun na kami sa Masway, nagtatantrums. Kasi nga, siguro pagod na din. Gusto na umuwi, ganyan. But anyways, so yan ang ganap. So, para kaming luka-luka ngayon kasi nga, naghahabol kami ng benta. Kasi, kanina guys, naka 37,000 yata ako, 38. Mula kaninang umaga. Tapos, sa pamimili. At saka, pag ang dumating na ahente kanina na binayaran ay si Nestle. Tapos meron akong booking ng Force
Mga around 9K yata yon by Monday. Tapos bukas sabay-sabay magdadatingan yung mga nag-cancel na ahente. Dadating si Snow Joe at saka dadating si Ace Ice Cream. Tapos si Kuya Joseph pa, magbabayad tayo sa EKC nila at saka sa grocery. Tapos kukuha din tayo sa kanila kasi naubusan na kami ng alak. Tapos hanggang bayaran. Tapos baka dumating din si Marvy bukas kasi hindi siya dumating kanina. Ang dami nga nag-cancel kasi nga dahil nga sa naging bagyo, 'di ba? So sana mga kasari ligtas kayo at maano, no. So mag-shoutout tayo. Ayan. Shoutout to Mary Grace de Los Santos. Hello, Ma'am Mary Grace, kamusta? Sa tindahan naman, Mami, depende sa ora ng tomer. Lagi. Pero pag may partner, boss, or madam, para safe. Ingat po lagi, Mami Park and family. Parang magkapatid lang sila, Mami Park ni Yvonne. So, ito ang sabi sa amin ni Angel kanina. Nag-check daw siya nung yung sinasabi nga daw na Yvonne. Basta nag-search lang daw siya. Noong una daw, tiningnan niya muna yung vlog ko. Tapos, nag-search daw siya. Nakita daw niya yung Yvonne. Sabi niya, kahit siya daw di makapaniwala. Para nga silang magkapatid. No? But anyways, wala naman akong connect doon sa nasabi ko lang naman kasi Ano po ba? Nutri-Boss, Jackie, o... kamukha nga kasi talaga. Chocolate o strawberry? As in, parang halos parang parang kambal, ganun. Parang magkapatid. Ayun. Teresita Baron, good morning, Mami Park. Always watching Mami Park. Sabi naman ni Junix Buhay Probinsya, parang si Yvonne nga, Mami Park. Pero ba't mainit ulo mo kay Yvonne, Mami Park? Peace, silent viewer here. Hindi naman. What I mean is, sa ako mainit, sa tindera, hindi sa Let's say na meron lang nakaraan na hindi maganda. Siguro, hindi totoo talaga yung you can forgive but you cannot forget. Yun. Ang makaka-relate lang yan ay yung mga matatagal ko ng subscriber ever since nag-start ako na mag-vlog. So yun ang mga makakaalam ng mga yan. Pero doon sa mga subscriber ko na alam mga history niya, huwag na kayong mag-comment, ha? Mag-comment na lang kayo ng tungkol sa ating vlog. Kasi ayoko na rin balikan. Is naalala ko lang kasi it always reminds me every day now, kahit na tinatry kong mag-move on sa mga ganap noon. Kaya lang kasi araw-araw nga nakakakita ka ng person na resemblance. So syempre, pasensya na kayo, ha, kung masyado ako naging vocal. Ay hindi ko intention magkaroon ng hindi magandang vibe sa ating vlog. Kaya lang talagang kahit naman kayo, 'di ba? Masasabi niyo talagang kamukhang kamukha. So kaya yun lang talaga. Sabi ni Ellen Pilar, oo nga, Mami Park, kamukha siya ni Yvonne. Opo, Mami Park, dito din sa aking store may customer din akong LGBTQ. Tawag ko din, bebe, at to be safe lang, share ko lang po. Love you, Mami Park, always watching, God bless. Ayan, dito hindi maa-attitude ang mga LGBTQ. Mababait ang mga LGBTQ dito. And they are really sensitive person. In a way na-appreciate nila if you are if you assisting them ng nice and kind, ganyan. Ano mo yun? All customer naman, kahit anong gender, na-appreciate nila. Kahit ka mapakabataan, ganyan. Winnie07, watching here, Mami Park, God bless. Yeyeng Sanchez, Mami, pwede bang tawagin na kapatid? Pwede naman. Yun ang kainaman ng tayo ay sari-sari store. Makamasa ang ating mga pag-address, no? Pero kapag ka nga empleyado ka at nasa mga formal ka na so yun lang. Ako ang sinisita ko lang dito, yung kapag hindi ini-estima na masyado ang customer, tapos yung sa pakikipagbiruan, yung hindi kasi baka hindi patansyado yung tao, no? Kasi meron ditong mga customers na ako nabibiro ko sila, pero sa tindera hindi ubra na mabibiro nila basta-basta, no? Meron nga dito ako dating naging tindera, di ba? Sabi nga sinabihan ng customer, kabataan yun, sabi, bakit si Mami hindi kami pinapakailaman, bakit ikaw pinakikailaman mo kami? Ginanon niya yung tindera ko. Yung nag-sub kay yung nag-sub kay Ana before nung nagbakasyon si Ana sa probinsya. Ginanon talaga ng customer. Nasungitan, naasar dun sa tindera. So hindi ako makakibo. Tapos sabi pa ng customer, di ba Mami, di mo nga kami pinakikailaman yun. Ganon. Basta ko kasi sila. Kaya minsan nga sumisigaw pa yung dati sila si Mami lang ang may K magtaray, ganon. Gulat ako, yun yung sinabi nila, si Mami lang yung may K magtaray, gumanon talaga sila na, nihaya naman ako, tapos nagsisigawan, Mami, Park,
mga ugok talaga yung mga tambay na. Namimiss ko din sila, no? Kaya lang kasi may mga nag-asawa na, may mga nagka-jowa, may mga trabaho na, may mga kanya-kanya na, may isa naman na aksidente. Tapos nagkaroon ng jowa, o goods na naman, gano'n. So, okay lang. No, actually, taas ng inakyat nila sa aking sales dahil sa pagtambay nila dyan pag inom-inom. But it's totally okay. Ganun talaga, no? Lumilipas ang panahon. Siyempre, may kanya-kanyang buhay din. Nakakamiss lang yung mga panahon na yun na they really supported me. Na siyempre, sila din yung nagchuchuchu sa mga ibang kabarkada nila, mga kaibigan, kapamilya, na doon kayo bili kay Mami Park, ganyan. Nakakatuwa, no? Nakakatuwa. And in the morning, dahil ilang araw din ako na nagbubukas ng pang-umaga, so I able to meet yung mga regular customers namin na bumibili sa hapon. Nakikita ko din sila sa umaga. Buti nga hindi sila nagtatanong, hindi sila tataka. Oh, ang aga mo Mami Park, himala. Mga ganun. Kasi alam nila routine ko eh. So yan. Anyways, sabi naman ni Ellen Pilar again, ingat po sa mga nakararanas ng baha. Hi Mami Park, always watching, God bless you po. Buti na nga lang talaga kanina, nung namili kami, okay na. No? So, ang importante lang naman na ang ating mga supplies ay huwag na huwag maaapektuhan basta-basta. Kaya nga kanina, yung hanggat may mabibili kami, kung ano mabibili namin kanina, bumili na ako. Para hindi naubusan. No? So, bumili tayo bigas, itlog, frozen, kay Ate Lourdes, no? Chicharon, dagdag tayo, ganyan. So, yun lang. And syempre, namili din ako ng mga kulang-kulang na gamit ng mga bata. At si Princess, kinumpleto na rin natin. Kasi tomorrow, mag-aayos na kami ng aming mga pang-schooling, no? Kasi syempre, bagong routine na naman dahil pasukan na. Hindi na natin makakasama ang mga bata basta-basta dito sa tindahan. So, I'm happy dahil yung bakasyon nila ay naging worth. Actually, guys, hindi sa papakatotoo lang ako. Napaka-strict akong nanay. Kung makakasama nyo lang ako in person, how ako magkapagano sa mga anak ko. Napaka-strict ako. And I know someday, marirealize din nila why I'm doing that. And, ako yung tipo ng nanay talaga na hindi ko kayang basta bibihin. No? I can provide, pagdating sa pagpo-provide. Yung parenting style ko when it comes, kung i-compare ko sa nanay ko at saka sa akin, yung taray, siguro parehas lang. Pero yung pagdating sa pagpo-provide, si Mami kasi more of yan, more of pagkain. When it comes to material things, di ko talaga naranasan yung magagandang bagay. Hindi ko basta-basta nararanasan yun. Although, may pambili naman, kaya naman. Kasi well-off naman kami nung bata ako. But growing up, no, sandali ko lang naramdaman yung pagka-well-off. Kasi, syempre, dumating din kami doon sa puntong na-ospot din ang aming business legacy na sana, no, na aming pinagmamalaki. Kasi ganun talaga, no, magkakaroon ng innovations, ng renovations when it comes to a product. So, talagang dumating kami doon sa punto na yung legacy ng pamilya na negosyo, nawala din sa merkado. So, talagang noon well-off kami kahit paano, masasabi ko naman yun. But hindi ko basta masyadong daman-dama. Naramdaman ko, naalala ko pa kami, katulong kami. Kaya lang kami, kahit well-off kami noon, hindi kami lumaki sa paraan na hindi kami lumaki doon sa paraan na sobrang spoiled. Hindi. Kasi mga kapatid ko, mga teenagers sila, pero makikita mo kasama sila sa production ng mga tauhan namin noon. So naikwento ko yan before sa aking vlog na The Design is Very, yun, handon yan, na na-share ko yung aming business, kung ano ang buhay ko when I was a kid, kung ano ang aking lifestyle when I was a kid, growing up, kung ano mga traumatic moment, no? So, I'm sharing that just for you to understand kung bakit si Mami Park, yun yung naging, siguro yun yung naging parang, dahil yun yung upbringing ko, yun, nadala ko siya na in a way na naging strict ako, maagang bata pa lang namulat na ako sa pagtitinda, ganyan. No, I'm not saying magaling ako, veteran na ako, no, but I'm proud na na-expose ako sa mga ganung bagay kasi yung pagtitinda, napakaraming nabigay sa akin yan na benefit, no, in a way na dahil forte ko siya or let's say may karanasan ako sa ganyang larangan, nagamit ko siya habang tumatanda ako, no? So, sino bang mag-aakala na hindi ko pinangarap or sa hinagap ng bata ako, even when after my college, or even when I was in college, na ang career na tatahakin ko ay ang pagtitindahan. Although, I know na someday i-enter into business ako kasi alam ko ang kalakaran sa negosyo and gusto kong pagnenegosyo. However, not negosyo na ganito, yung sari-sari store. So, hindi ko siya talaga inakala. No? So, but the good thing is, having an experience, no,
na to have experience like that na mula bata. Ang laki talagang tulong. So kaya pagdating sa mga anak ko, ini-instill ko talaga sa kanila kung gaano kahalaga ang bata pa lang ay natututunan na ang pagnenegosyo at ang selling. Sabi ko sa mga anak ko, kasi si Kauri before, ewan ko kung hanggang ngayon, masyado siyang kapag yung grades niya kasi talagang nag-study hard yan eh. Si Kier hindi yan ma-effort. Actually, may mas mataas kay Kier na mga grades na classmate niya. It is because every time na mayroong mga performance task na halimbawa cancel ang pasok, online ang performance task, hindi talaga nagpa-participate si Kier. Or may parang picture na nagpapakita ng ganito kasama sa kanilang grade-gradean, ayaw niya ng ganoon. Pero kapag inano mo pagdating sa pag-aaral, effortless yan si Kier. Effortless. So si Kauri, sabi niya, Mami, nainis ako kasi bumaba yung grades ko, although line of 90 plus naman, bumaba pa daw yun. Nung panahon nga namin, pag naka 80 ka, parang napakatalino mo na eh. Pag naka 75 ka, nagtutumalon ka na sa tuwa dahil pasado ka no? Dahil iba ang mga teachers din noon talaga, naranasan ko ang mga terror teachers, naranasan ko ang 90s, early 2000 schooling, talagang iba. And sabi ko kay Kauri, okay lang yan, ako nga di bothered ka. Sabi niya, bothered ako kasi sabi niya, dapat daw ay mataas ang grade niya. Sabi ko, alam mo, wag mong i-compare ang sarili mo sa iba at wag mong masyadong kasi hindi naman ako nagbibigay ng specific grade. Ang isipin mo na lang, nasa top ka pa rin, nasa honor list ka pa rin, minsan pa nasa highest highest honor, pero pagdating sa galing sa pagtitinda at maaasahan ni Mami, okay ka. So, sa tingin mo ba, yung mga nag-aaral na yon, kung sakaling magkaroon sila ng side duties na katulad ng sayo na binibigay kong mga task, sa tingin mo ba kaya nilang pagsabayin? Ikaw, kaya mo. So, siyempre kahit paano, medyo alam ko naman kahit paano ng konti yung mga estudyante, yung circle of friends ng mga anak ko. So I know. Kaya sabi ko, proud na proud ako sa inyo. Kasi, unang-una, magaling kayong magtinda. Magaling kayong magbantay ng tindahan. Hindi man yung kasing galing ng adult. Siyempre, naintindihan ko yun dahil mga bata pa kayo. Pero ang dami nyo nang natututunan. Ang dami nyo nang na-experience pagdating sa negosyo. And that is what I am so proud of. Plus na lang yung magaling talaga kayo sa pag-aaral. Yung hindi ako nag-e-effort. Hindi ko kayo kailangang ipa-tutor. Hindi ko kayo kailangang tutukan, hindi ko kayo kailangang as in talagang literal na bantayan, na asikasuhin kayo kasi you can do it on your own. Pag nagugutom kayo, gagawa kayo ng paraan, magluluto. Si Kier, pag may nakita sa YouTube na feeling niya kaya niyang lutuin and available dito sa store, magugulat kayo, gagawa na ng merienda yan. Di ba nga nung minsan nag-burger? Opo. Alam niyo kung ano ginawa? Para kumuha ng meatloaf, dinurog, tapos ginawang patty. Cheese na nga lang kulang Nagluto, bumili ng monay sa ibang tindahan at inalok kami kung gusto namin magmerienda. He used to cook sandwiches for his dad, para kay Daddy Pat, pagka gusto nila ng merienda. Marunong sila, Master na nga nila maggisa ng ng corned beef. Kasi corned beef ang namin ang takbuhan naming ulam kapag pag busy kami at hindi kami makapagluto. So kanina si Kauri ang nagluto ng hapunan, nagprito ng maling at hotdog. Yung mga prito-prito, lang yun. Pero pag basic paggigisa at marunong sila. Pag tinuruan mo sila, marunong. One time nga nung sabi ko, okay, marunong ka palang magluto, marunong ka palang maggisa-gisa, marunong ka magluto ng corned beef, ang sarap ha. Syempre, di ba tinuruan mo ako, sabi niya ganun. Marunong siya maghiwa, marunong. So, yung mga basic, at least alam, So, yun ang kagandahan. So, ngayong pasukan na naman, So, ito ang talagang message ng Mami Pat. So, hayaan din natin sana, or kung kaya natin, ay hindi lamang puro pag-aaral ang dapat na ang mga bata. Dapat din yung realidad ng buhay. Na ang realidad, kahit matalino ka, kahit panglaban ka ng school, hindi ka makakaligtas sa gawaing bahay. Kasi si Kier, di ba po naging panlaban si Kier? Nakaabot po si Kier ng EDIS level. EDIS level ba? Yung sumunod pa doon, mas mataas pa doon, umabot siya. So, pero it doesn't mean na kahit nagtitraining siya ng journalism, it doesn't mean na hindi siya gagawa nung binigay na task sa kanya ni Daddy, So, kaya kailangan gawin din niya yon. As well as Kauri, So, si Kauri, hindi man siya
sumali, no, altansyado naman niya sa sarili niya kung kaya niyang pagsabayan ng pag-aaral, ang obligasyon niya at responsibilities niya dito sa amin, dito sa bahay at tindahan, at saka yung paglaban, no. So kaya sabi ni Kauri, hindi pa siya prepare, so hindi ko pinilit, kahit pinatawag pa yan sa opisina ng principal para i-encourage na mag-training para isama sa panlaban. So mga anak ko talaga ay laging napipili na panlaban. It's just that lagi akong pagka nakausap na ako ng mga teacher, ang sasabihin, kasi madalang ako sa school hindi ako basta existing sa school, no. Hanggat na maaari ayoko pumunta sa school. Laging sinasabi sa akin ng mga teacher, mami kasi hindi mo pinayagan ganito, ganyan. Hindi ma'am, ang sabi ko sa kanila, kung kaya nila ang responsibility dahil hawak nila ang pangalan ng eskwelahan, go ahead. Pero kung sa tingin nila hindi nila kayang pagsabayin, huwag silang mag-oo. Kasi ma'am, sa amin po, ang rules, pwede kang sumali sa mga ganyan, at hindi mo mapapabayaan ang mga academic subjects mo, ang pag-aaral mo talaga, at ang mga responsibilities and obligations na itinalaga sa iyo pagdating sa bahay. So we're not perfect. I'm not perfect mother. I'm not perfect, I don't have a perfect parenting, but as much as possible, kung ano yung style ko, yun ang gusto kong mangyari. Kasi hanggat nasa puder ko sila, ako masusunod, di ba? Kasi wala naman tayong hinangad na pangit sa mga anak natin, di ba? So, ngayong magpapasukan, alam ko magiging busy kayo ng mga nanay, mga kasari na may mga anak na going back to school. I just do hope na even na nasa pasukan na, ay sana, no, hanggat kaya natin, i-involve natin ang mga bata sa ating negosyo. No? Actually, bala ko talaga si Kauri, turuan naman pagdating sa taxing, kasi talaga pong kapag natutunan ng filing sa taxing, kaya na niya. Alam kong kaya niya, even care. Wala lang kaming pagkakataon na talagang tinuturuan ko talaga. So, kaya isa sa mga gusto kong matutunan nila this year and next year ay kung paano nagaano ang taxing, no, yung pag nagpa-file ako, ganyan. So, mami, 'di ba delikado 'yan, baka magkamali, ganyan. So, i-check ko naman yun no? So, gusto ko lang makita nila or ma-experience nila, ay ganito pala sa realidad kapag nagne-negosyo, yung mga legalizations. Ang aga, di ba? Ang bata, di ba? Alam niyo po, sa totoo lang, mas mahirap pa yung mga ginagawa nilang mga sa computer at saka sa mga yung mga alam nila, mga hindi ko alam, parang mas mahirap pa yun. Kaya alam ko, I'm pretty sure na ito, kayang-kaya nila. So, kaya hindi ko sila basta-basta pinipigilan na humawak ng printer, humawak ng laptop, no? Tigil-tigisa po kami ng laptop, sa totoo lang. Kasi gusto namin ay sila yung magtuloy ng makabagong approach yung technology. Ako kasi talagang kaya ko naman, pero hindi gano'n na makikipagsabayan. Actually, ang gusto talaga ni Daddy kay Kier, kumuha ng programming, no? Yung para sa mga bata. But hindi namin mapilit So hinahayaan lang namin kung ano yung interest niya talaga. So gano'n. So ganito pa lang, in-observe na talaga namin kung anong mga interest nila. So I just really do hope na, pero nakikinig naman sila. Sabi ko, minsan kinakausap ko yung bukod na sabi ko, the reason why ini-involve ko kayo sa negosyo, it is because someday ito ang pwede nyo maging fallback kung ayaw nyo na maging employed, no? So kaya importante, no, na hindi natin masabi kung matatapos nyo bang pag-aaral nyo or hindi, may fallback kayo. Ibig sabihin yung experience nyo dito sa ating sariling negosyo ay magiging daan para matuto kayong dumiskarte sa buhay. So ganun lang, no, sana mga mommies, mga daddies, mga kasari, katindero-katindera, always try to involve your family members, especially your kids, to your business, no? Huwag mong suluhin ang mundo. I-share mo para sa ikabubuti din nila yan, no? Sa ikai-improve din nila yan. Kasi nade-develop dito ang customer service, nade-develop dito ang pakikipag-social, nade-develop dito ang mathematical natin, no, literacy, no? Yun, ganun ba sabihin yun? Numerical, paano ba? Yung literacy when it comes to numbers. Ang daming nade-develop sa ganitong larangan, no? So, kaya, nade-develop yan sa mga produkto, kung paano sila pumili ng produkto. So, marami. As well as in marketing, no? As well as in managerial, no? Kasi, syempre, nakikita nila na may tauhan kami, nakikita nila na may tindera, nagpapasahod, ganyan. Everything, nakikita nila, alam nila, no? So, kaya naman, yun lang ang aking masasabi, no? So, sa mga OFW na magulang, na ang mga anak ay, so, sana kapag umuwi na kayo, sikapin nyo na tulong-tulong kayo at ma-involve sa negosyo pare-parehas. Para nang sa gano'n naman ay kahit yung mga panahon na nawala kayo dahil na kayo nasa abroad, babawi nyo yung panahon na at the same time ay kailangan yung kailangan yung magpursige pa dahil kung hindi na kayo babalik ng abroad, at the same time nakakabanding nyo pa ang mga anak nyo. Kasi para kapag
kung magkasakit, kung hindi kayo po pwede, edi may mga anak kayo na maglo-look after, di ba? Ako, di ba? Pag aalis kami, so ibig sabihin si Kauri ang nandito, nakakaha, siya ang nagsusupervise, no? Kasama tindera. So makakaalis kami. Ganun lang, no? So yan lang muna ang ating ngayon dahil magbabalik eskwela na. So yan ang aking wisdom for today. Turuan ang ating mga anak na ma-involve sa ating negosyo dahil maaaring ito ay kanilang maging fallback. Maraming mga bagay ang ma-i-improve, ma-develop sa maaga na pag-expose nila sa negosyo. Okay? So, kaya naman. This is Mami Park and this is Tim Park. Nagsasabing tindera is my proud career. Mwah! Bye! Fighting! Mwah! So, magkakaroon ako ng challenge sa mga anak ko bago sila pumasok sa school. Dahil sila naging mabuti naman at talagang napakasisipag. So, kung dati sa tindera ako nagpapa-challenge, mga anak ko naman ngayon ang aking i-chat challenge, no? So, kailan kaya yon? So, sana soon. Okay? So, bye! Mwah!